Ayun nga po, magandang hapon sa inyong lahat. For today's episode ay naghahanda pa rin tayo sa 150 km race natin. So ang goal ko bago mag-start ang race, for yung kilometers na kukunin ko ngayon is 30 kilometers. And then kinabukasan, another 40 sa morning. And then sa sunod na araw ay kukuha tayo ng full day na pahinga para medyo handa ang katawan natin. First time ko dumaan sa ruta na to at meron siyang ahon ng konti at meron din siyang flat, so okay ako dito. Take time lang ako, kunin ko yung pace ko. So ang dami nga lang sasakyan dito. Meron na namang another ahon. Siguro pangatlong ahon ko na to. Siguro sa rest day ko pupunta ako dun sa bike shop para ipatyon yung bike, para wala tayong maging aberya during the day ng race. Nag-bike na kayo. Natutuwa ako pag may nag-chat sa akin sa Instagram pati Facebook kung anong magandang road bike. Sabihin ko sa inyo, kailangan pumunta muna kayo sa shop or sa store, kunin nyo yung size nyo. After nun, pwede kayo mag-road test ng bike. Mostly mga store, may mga ino-offer sila na entry level, kaya try nyo muna subukan yun. Kung below 1,000 yung mga budget nyo, isang store lang naman yung pinuntahan ko. Pero sobrang daming oras ko nag-research about dito sa store na to. Pumunta kayo sa Decathlon, merong dalawang store dito sa Calgary. Meron sa South Center, at meron doon sa Market Mall. Kaya kung ako sa inyo, bisitahin nyo, kasi alam nila doon yung mga para sa inyong na road bike. Meron din sila doon mountain bike, meron din sila doon e-bikes, kompleto sila doon. Kaya puntahan nyo na kung ako sa inyo. Kung hindi kayo sigurado sa bibilhin nyo, make sure na bilhin nyo yung mura muna. Kasi pakiramdaman nyo muna yung katawan nyo about sa specs. After nyo magamit ng 1 year, for sure marami na kayong ma-research about sa bike na yun. Pati sa next na bibilhin yung bike, meron na kayong idea kung ano talaga gusto nyo. Kasi sa mga road bike, merong para sa endurance, para sa racing, para sa gravel. So halo-halo siya, nakadepende sa anong gamit nyo. Itong binili ko na entry level na road bike, pang endurance siya. So pwede mo siyang i-convert na pang gravel or pang racing. Pero ngayong na-realize ko sa 2 taon na paggamit itong bike na to, mas gusto ko yung pang racing. So in the future, pag bumili ako ng road bike ko, aero, pati racing na yung niya, feature niya, iba na yung setup ng frame niya. Sa ngayon, ito muna, na-enjoy ko pa. Gusto ko lang matapos yung race natin. After noon, doon ako magde-decide kung bibili na ba ako o hindi. Pero for sure hindi ko ibebenta tong road bike na to.
Mag 2,000 kilometers na tong road bike na to, at proud ako na ginamit ko siya na maraming beses. Sobrang dami kong lugar na napuntahan gamit to. Nung bata-bata ako, hindi ako sentimental eh. Pinamimigay ko yung gamit ko, binibenta ko. Ngayon na-realize ko na para bang kasama na siya ng ano ko, pagkatao ko. Baka ito na yung sign na tumatanda na ako. Pati i-convert ko tong ano, i-convert ko to as a gravel bike. Pwede mo to lagyan ng gravel tires. Nakisang lap na tayo. Isa pa. Sana makabot tayo ng ano, 30 kilometers. Never ko pa na-try tong route na to, so hopefully malapit na lumubog ang araw. Ito din yung isa sa magandang experience ng bike. Pag alis ka na maaga, nakakita mo yung pag-angat. Pag lalabas ka na hapon na, makakita mo yung palubog. Sobrang ganda ng araw. Sobrang ganda. Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na ibinibigay niyo po sa akin. 30 taon na po ako dito sa mundo, at never niyo po akong iniwan. Lagi niyo po ako binantayan. Lagi niyo po ako binantayan. Kahit na maraming beses na rin ako nakagawa ng mali, pero sa pagtanda ko, Panginoon, natuto po ako sa lahat ng yon, at ayoko na pambalikan. Lagi niyo po sana gabayan ako at ang aking buong pamilya at ang mga tao sa paligid ko. Nawa po iparamdam niyo po sa kanila na mahal na mahal niyo po sila, katulad ng pagpaparamdam niyo po sa akin. Tanggalin niyo po lahat ng stress, depression, negativity, at lahat ng disappointment sa kanilang katawan. At alam ko po, araw-araw niyo po kaming patnunubayan at aalagaan. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Alam ko meron pa tayong isang ahon eh. Hay, yung tinatakbo ko, feel ko mga ano lang, 15 kilometers. Ito ang pangalawang ikot ko. Yung elevation sa Gran Fondo, 2,000 meters. Diyos ko, mamatay ako niyan, oy. Eto, lako na lang yung bike ko pag hindi kaya. Diyos ko, hindi, excited na ako doon. Do or die yun. Huwag na sumemplang. Kasi hanggang ito yung pace mo, okay lang eh. Take time. Nakapagsalita pa ako, so okay lang. Woo! Sarap ng hangin. Time check, 7:56. Tama nga yung hinala ko. 15 kilometers pa lang tayo. Ito, habang nare-record ko, 15 pa lang yung nakuha natin sa pangalawang ikot. So pag nakauwi tayo, meron tayong 20. Okay, nandito na tayo. Alright. Ano? Sa palagay nyo, ikot pa tayo? Woo! Rest day ko dapat ngayon eh, pero okay lang yan. Meron naman tayo isang buong araw na sige, mukhang ipapahinga ko na lang to.
check natin sa bahay kung ilang kilometers tayo. So ko lang po ulit magpasalamat sa mga bagong nanonood, sa mga bumabalik. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at subaybayan niyo po palagi itong mga ina-upload ko. Good vibes lang po tayo, wala po negativity sa mga video na to. Pipilitin ko. Pero yun lang naman, sana ay maging okay kayo at mas maging active pa tayo. Pinopromote ko yan para tayo ay umaba pang buhay. Okay, tumalo na yung chain ko. Wait, ganun oh. Pag gusto ko humapit, hindi kaya sa hawak ko yun. Huwag din daw sumemplang. Uwi na ako. Takot ako. Na-check na natin itong bike natin bago yung araw ng Gran Fondo. So, sa tinakbo natin ngayon, tayo ay sakto 20 kilometers, dalawang ikot. So 10 kilometers kada lap. So, okay na yan. Alright, dito ko lang tatapusin yung video. Maraming salamat ulit. See you sa next one.